Oh, panoorin natin to. Itong ano na to, itong Agree with me. This whole confidential funds matter, ang arkitekto at mastermind nito ay si Vice President Sara. arkitekto at mastermind nito. Tangina, may dala ka pang krus. Ang sama ng ugali mo, ma'am. May dala kang krus, may hawak ka na krus na maliit. Tapos ang ugali mo, tarantado. Ang ugali mo, kupal. Sinabi nga ni Chis Escudero na prevent using these words. Tapos simpleng rule hindi nyo masunod. Tapos gusto ninyo sumunod si Acosta sa trabaho niya. Sumunod si BP Sara, sumunod ang mga Pilipino. Gusto nyo maniwala ang mga Pilipino sa inyo? Simpleng rules lang na pipigilan lang nyo yung sarili nyo. 3 salita lang yan. Huwag nyong gagamitin yan. I-reconstruct ninyo yung mga tanong ninyo. Pucha yan, sinuway nyo pa rin. Ayaw nyo sumuway si Inday Sara sa batas, pero kayo sumusuway kayo sa batas ng korte. Mga gago kayo. Your Honor, please. Your Honor, please. Objection. Sustained. Counsel. Mastermind. Move to strike, Your Honor, the Your Honor, statement. may we request, Your Honor, that it remain on record? May I request you likewise Move to strike, Your Honor. I will have to strike it off, counsel. Kindly replace it with words that are more acceptable, such as that everything was approved by and with the consent of or with the full knowledge of. It's up to you. I don't want to put words in your mouth. Mr. Antonio, she was the architect. Kung yung confidential funds na to, Objection, Your Honor. kung paano ito i-disperse at gagamitin, i-utilize, Objection. siya ang architect ng buong ito. I will have to. Hindi mo kasi siya architect eh. Pwede mo naman sabihin na siya ang nagplano. Architect, di naman architect si Inday, Vice President. Hindi naman siya gumagawa ng bahay. Hindi naman siya gumagawa ng nagplano. Oh, hindi naman porket may plano, architect na. Oh, siya ang nag-lay ng plan na to, siya ang nag-conceptualize, siya ang nag-organize ng mga plano, kanino mapupunta itong mga budget na ito, ano yung gusto nating ma-achieve. Papaano natin ma-achieve to? Kasama talaga si Inday Sara, and yung mga security officers niya nagbibigay din sa kanya ng mga suggestion. Oo, so siya ang head of agency, siya ang implementing ang lumalabas na implementing officer. Pero kaya nga siya nagtalaga ng mga tao kasi hindi naman niya kaya yan mag-isa. Siya lang ang utak. Ito gagawin natin ha, kailangan ganito, ganyan. Ayon sa batas. Abogado si Inday, kailangan sundin nyo yan. Tapos bahala na yung kanyang mga tao na gawin yung kanyang utos. Hindi yung pa sinasabi, di ba Rowena Luch, dyan sa Amerika. God bless you all Banateros. Thank you very much dyan sa California. May pa-architect pa nalalaman tong kupal na ito kasi. Sustained objection again, counsel. Allow me. Sa 2023 naman, Socio-Economic Delivery Program. Asked and answered, Your Honor, earlier. I'm sorry, counsel. What was the question, Attorney May? For the 2023 certification, Your Honor, the justification was Socio-Economic Delivery Program. Asked and answered. On the assumption that she's winding up, Attorney Christine, because she said Yes, Your she's Honor. summarizing the points that the witness had already answered to. I JR. will allow it. Wait. Oy, JR. Please may answer. Yes, Mr. Maraming salamat sa iyo, JR Diaz Semena. Watching from Vietnam. Oy, sarap naman ng mga dyan, ng mga higop-higop ng sabaw dyan, no? Pakimura yung mga hampas lupang loyalista at mga pinklawan ng mga kuripot. Mga hampas lupa daw kayo, slap soil. Do you want the question repeated? Yes, can you repeat the question, ma'am? For the 2023, ang paliwanag niyo para sa confidential funds ay dahil gagamitin ito sa Socio-Economic Delivery Program. Tama ba? Yes, as indicated in the document earlier. Okay. At sa mga certifications naman na isinumitin ninyo in response to the AOM, sinabi dito na ginamit ang confidential funds para sa surveillance to ensure that no untoward incident will happen. Tama ba? Yes, based on the document Based on earlier, the ma'am. document. At para naman sa sagot nyo sa AOM, pati sa NS, ang sinabi naman ninyo, gagamitin ang confidential funds para sa surveillance activity that would help you determine and identify areas kung saan i-roll out yung mga proyekto ninyo. Tama ba? That's one of the That's one of the justifications that we indicated. yes, which never appeared in the prior documents. Tama ba? Yes. Yes. So in short, nagbigay kayo ng 4 na bersyon, 4 na rason para sa isang pondo. Tama ba? Your Honor, please.
I was expecting something, Attorney Christine. Yes. Yeah, it's misleading, Your Honor. Apat na version and conclusion of fact. Yung apat na version na yon, it can be 4 different na tawag dito na paliwanag, pero pwedeng isa lang ang pinupunto. Hindi ibig sabihin nun yung isa Quiapo, yung isa Baguio, yung isa Davao, yung isa Laguna. Hindi yun ganun. Iisa lang ang direksyon. Iba-iba lang yung kanilang explanation, pero iisa lang yung iisa lang yung tinutumbok nila, ganun yun. Propagandista masyado. Your Honor, if I may, Your Honor. I'll allow it, Attorney Christine. Thank you. The witness is intelligent enough to be able to identify that indeed some answers were different from the previous ones they gave. And just to set the record I'm just straight, not Your so Honor. sure if it's 4, but Just to set the record straight, Your Honor, I did not say 4. I mentioned 5. ang dinig ko nga 4 eh. Ang dinig Sorry. ko 4 eh. 4, yes, So I 4. don't know the number of versions you have, but you do admit that several versions or explanations were given, not For the same for the funds. same expense. There were different justifications. Okay, different justifications for the same fund, for the same confidential fund. Tama ba? Can I Yes. clarify? Just say yes or no. There were four explanations. There were 4 explanations for the same fund. Yes. 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 Chris B. USA, salamat. God bless you more. So in short, paiba, you will also agree with me na kapag paiba-iba ang rason, maaring nagsisinungaling lang or talaga namang ito ay isa lamang scam. Your Diba? Sinabi na ni Ligutan yan kahapon yung scam. Sinabi rin nitong bait-baitan na ito. Sinabi na nga ni Jesus Escudero, iwasan natin yan. Ginawa pa rin. Ibig sabihin, sino ba yung lumalabag dito? Sinasabi ninyo lumalabag si Inday sa batas, pero yung batas ng korte nilalabag nyo rin. So hindi kayo malinis. Mga ipokrito talaga kayo. Mga ipokrito kayo. Gusto ninyo sumunod sa batas, tapos kayo, binabali ninyo yung batas. Bendalo kayo. Kaya nagiging bastos tong mga to. Nagiging bastos yung prosecution, binabastos yung mga hostile witness nila. Kasi bastos yung mga senador eh. Bastos si Rapi Tulfo, bastos si Erwin Tulfo. Kaya feeling ng mga kupal na ito, bastos na rin ako. Pwede na ako mambastos. Bastos nga sila eh. Hindi nga sila masaway ni presiding officer sa pambabastos nila eh. Yan ang problema natin. Masyado tayong ipokrito. Masyado tayong bait-baitan. Kunyari, santo. Kunyari pala simba. Pero paglabas ng simbahan, puros kamanya ka nang iniisip. Ganun. Diba? Parang kayo din naman yan eh. Paulit-ulit lang din naman kayo. Ilang araw na yan, iniiba-iba nyo lang yung pagtatanong, pero paulit-ulit lang naman yung sagot dun sa mga tanong na yun. Diba? Honor, please. You and I both know, Attorney May, I have to sustain whatever basis for the objection Attorney Christine may Yes, Your give. Honor. Pinagtatawanan na yung prosecution, hindi marunong sumunod. Tiyangin na yan. Wala na silang mapatunayan, wala silang mapiga dito sa mga testigo nila na sila naglagay, wala silang mapiga, tapos bababuyin na lang nila si Inday Sara in the process. Yan ang problema. Ang problema, pag wala kayong ebidensya, ina-ad hominem nyo na lang. Pag wala kayong ebidensya, hindi nyo ma-pinpoint, hindi nyo mapatunayan na si Inday Sara nagnakaw talaga ng pera ng taong bayan, palalabasin nyo na lang through innuendos na scammer, mastermind. To strike the scam and nagsisinungaling. So stricken off the record. Last item, Your Honor. Yes, proceed, Attorney May. Okay, Mr. Antonio, kanina sinabi mo na si Vice President mismo ang humingi ng confidential fund sa simula pa lang. Siya ang humingi ng 250 million para mula sa DBM. Tama ba?
Yes. Siya rin ang nag-decide kung anong amount, kung magkanong amount ang ire-request. Tama ba? Ultimately, sa kanyang nanggaling ang desisyon. Tama ba? Yes. At pinirmahan niya rin ang approval para sa pag-release ng pondo. Tama ba? Through the disbursement vouchers. Tama ba? Yes. Yes. Pinirmahan niya rin ang mga liquidation reports at certification. In fairness kay attorney, mas matinuto kay Ligutan. Si Ligutan, mabibwisit kay. Ito kahit papaano, maayos yung usapan nila, yung tanungan at sagutan nila. Kaya nakuha natin lahat yung information agad-agad. Di katulad dito kay Ligutan na parang tanga magtanong. Supporting the liquidation reports. Tama ba? Yes. Okay. In short, you will agree with me. This whole confidential funds matter, ang arkitekto at mastermind nito ay si Vice President Sara Your Honor, Duterte. please. Your Honor, please. Objection. Sustained. Counsel, Mastermind. Move. 'Di ba? Alam mo 'yun, that same time yung mga pinagbabawal ni Jesus Escudero, ginagawa nila. Alam nilang bawal 'yun Kasi what was heard or what was said cannot be unheard. Oo, ganun 'yun. Kung ano na yung nasabi at narinig, hindi mo na 'yun maa-unhear. Oo. Hindi mo na maa-unhear yung kumbaga narinig mo na nasabi na hindi na natin mababawi yun even if you strike mo i-strike mo yan sa sa tawag din sa records, narinig na ng tao yan. Yun lang naman ang gusto ng prosecution, whether you strike it off na sa sa records basta nasabi na namin, pwede na kaming bayaran. Nakakainis lang. Kasi alam natin, itong mga propagandista ng mga prosecutor na ito, pinapasweldo ito galing saan? Galing saan ang sweldo ng mga to? Pera ng taong bayan. Congressman na nagbabayad sa mga yan. Kung Congress na nagbabayad dyan, saan galing yung pera ng Congress na binabayad dyan? Sa taxpayers' money. Mantakin mo, binabayaran na natin itong mga abogado na ito para siraan si Inday Sara. Nagbabayad pa tayo sa mismong impeachment, 25 million. Magkano ang budget ng prosecution, bawat isang senador, bawat isang prosecutor dyan, bawat isang abogado na nandiyan dyan, magkano ang binabayad ng Congress galing sa pera ng taong bayan? Yun ang dapat natin tinatanong, paglulustay yun. Si Inday Sara, galing ba sa OVP yung ginagastos ni Inday Sara sa mga abogado niya na ito? Hindi. Gastos niya yan. Yung iba dyan, pro bono pa. Pro bono meaning walang bayad. Pero alam nila at naniniwala sila kay Inday, kaya sige, tutulong kami sa'yo. Namin to, amin na to. Kasi wala man pera si Inday. Sabi nga niya wala. Nung in-interview nga namin siya, grabe na, yung ginagastos ko talaga sa mga abogado, grabe na talaga, sisingiling ko talaga sila dyan. Ito, hindi OVP. Walang budget OVP. Wala pa 1 billion budget ng OVP. Paano niya babayaran mga abogado na yan? Itong prosecutor, lahat ng mga prosecutor na yan, si Kapunan, si Ligutan, yung babae na yan, si Divina Gracia, sino nagbabayad sweldo niyan? Hindi yan hindi pro bono yan. Hindi pro bono yan. Yung spokesperson nila, hindi pro bono yan. Yan? Bayad yan ng pera ng taong bayan. Itong kanina nakaupo, yung taga-OVP. Nag-abono siya ng 150K. Kasi wala pa yung pera Wala pa yung pera, so siya na muna nag-abono. Sinasabi na yan ni Inday Sara na marami akong mga staff talaga na nag-aabono. Halimbawa, sinabi ko, bilhin mo yan, bigyan mo yan ng pera, ito, tulungan mo to. Inaabunuhan na nila yun, nire-reimburse na lang nila. Yun ang masaklap. Itong nagsasalita kanina, gumawa na siya ng kabutihan, nag-abono siya ng 150,000. Tapos, hindi naman siya na-reimburse. Hanggang ngayon, hindi na siya nabayaran doon sa 150K na inabono niya. Kasi nga, hindi na ibabalik yun hindi na ibabalik ng COA yun. Kasi nga, nililiquidate niya sa COA sobra ng 150. So, paano na ngayon yun? Inagabono ako, 150. Hindi na nga ako binayaran Pucha, siya pa kayo agrabyado, siya pa yung makukulong. To strike, Your Honor, the statement. May we request, Your Honor, that it remain on record? May I request you likewise Move to strike, Your Honor. I will have to strike it off, counsel. Kindly replace it with words that are more acceptable, such as that everything was approved by and with the consent of or with the full knowledge of. It's up to you. I don't want to put words in your mouth. Mr. Antonio, she was the architect. Yung confidential funds na to,
Objection, Your Honor. Kung paano ito i-disperse at gagamitin, i-utilize, Objection. siya ang architect ng buong ito. I will have to sustain the objection again, counsel. Allow me, Mr. Tonyo, lahat ng nangyayari at Ganyan, napakakupad ng utak ng babaeng to. Binigyan ka na ng mga example ni Chis Escudero. Putang ina, wala kang kinuha kahit isa, yung mali pa rin ang binigkas mo. Para kang estudyante na paulit-ulit inuturuan. Sinabi ng ito, sagot A. No, A, B, C. Tatlo lang yung pagpipilian. Binigyan na kita ang tamang sagot, yung A ha, yung A. Puta, nung sinagot mo, B pa rin yung binilugan mo. Tanga ka talaga. Utang na halatang halata mo na may script talaga itong prosecution na ito. May script silang sinusundan. Kailangan wag kang lalabas doon. Oo, kapag lumabas ka doon, wala kang bayad. Baka ganun sa kanila. ginawa kaugnay ng confidential fund mula sa paghingi nito sa DBM, sa paggastos, kung paano ito ginastos, paano ito niliquidate, kasabay na yung mga sagot na binigay kaugnay sa OEM, Notice of Suspension at Notice of Disallowance. Lahat ito ay alam, nasa ilalim ng supervision, pinahintulutan at inotorisa ng ikalawang Pangulo. Wait. Gusto mo i-say ko? Can you repeat, Your Honor? Lahat ng bagay kaugnay sa confidential fund mula sa pag-request, sa pag-release, sa pag-encash, sa paggastos, sa pag-liquidate, sa pagsagot sa mga AUM, Notice of Suspension at Notice of Disallowance, ay una, nalalaman ng ikalawang Pangulo. Pangalawa, inotorisa niya base sa mga pirma niya sa iba't ibang dokumento. At pangatlo, ay nasa ilalim ng kanyang supervision bilang head of agency. Would that be an accurate statement or tell me if it's not? Based on my understanding, sir, and based on what I know, sir, yes, the Vice President knows about the confidential activities and how it is being implemented. I'll pursue it further. May ginawa ka ba na hindi alam o inauthorize ni Vice President Sara kaugnay sa confidential funds kasabay na yung pagsagot mo sa mga AUM, Notice of Suspension at Disallowance? None, Your Honor. Lahat alam niya at inauthorize niya. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, may ginawa ba si Gina o si Colonel Lachica kaugnay ng confidential funds mula sa disbursement, mula sa withdrawal, disbursement at liquidation na hindi nalalaman o inautorisa ng ikalawang Pangulo, if you know? As to Miss Gina and Colonel Lachica, Your Honor, I would have no personal knowledge on it. Okay. Your Any Honor, final questions, Attorney May? That would be all for direct, Your Honor. Sana, that will be all na sila. That will be all na. Oh, alam mo kung bakit that would be all? Kasi nga, hindi na pwede. Bawal ng sirain si Inday Sara sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga scam, ng mga ganito, ng mga ganyan. So wala na siyang tanong. O, di ba? Sige, ligutan, ganun din. Nung binawalan si ligutan, kasi bago sila magtapos sa kanilang pag-examine doon sa testigo, lagi silang nagsasalita ng mga ganyang mga salita. Talagang may script silang sinusundan. Huwag mo sasabihin yan sa umpisa, sabihin mo yan sa dulo. Bakit? Kasi hindi papayag si Chis Escudero dyan. Sa umpisa pa lang, pag sinabi mo na yan, madiderail ka na. Sa dulo mo sabihin yan, ha? Kasi yung nasa dulo, yun yung tatatak sa isip ng tao. Ang problema, hindi nakalusot at hindi pinapalusot ni Chis Escudero. Kaya palakpakan pa rin natin si Chis. Masyado lang mabait talaga si Chis, masyado lang siyang lenient. Oo, kasi hindi naman siya bastos, katulad ng mga tulfo. Yung mga tulfo kasi walang modo yan eh. Si Chis Escudero, pinalaki naman ng maayos ng magulang yan. Hindi katulad nitong mga tulfo na pinalaki yata sa gubat ito eh. Oo, mga kalaro niya nung bata siguro mga unggoy, ahas, bulate. Ganun. Kaya ganyan ang mga ugali niyan. O si Chis Escudero, Escudero yan, mayaman na pamilya. Pinag-aral man sa magandang eskwelahan yan. Binigyan naman ng magandang aruga ng kanyang mga magulang. Kaya hindi siya bastos. Kahit na paulit-ulit na tinatarantado siya nitong prosecution, hindi niya binabastos. Kasi nga, hindi naman niya trabaho yun. Itong mga tulpo, bastos talaga. Hindi naman sila inaano. Mantakin mo, kayang-kaya nilang gawin yun. Natanungin nila, kumusta ka?
Okay ka lang ba? Kumain ka na ba? Nakakain ka ba ng maayos? Sasagot ka naman, opo, okay lang po ako, nakakain naman ako. Ganon. O sige, kung tatanungin kita, ano ka, matalino o bobo? Biglang ganon. Grabe, mabait, kunyari, concern, tapos biglang aatakihin ka. Puta, ganyan ang mga ugali ng mga tulfo. Basura. Basura, imbornal, kanal. Doon pinalaki ng mga magulang, baka ano yan, pinapaliguan pa sa kanal ng mga magulang yan sa sobrang dumi. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, wala